Si Professor David Michael San Juan, isa po sa mga convener ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance. Good morning po, Professor. Magandang umaga po, Sir Ted, at sa lahat ng nakikinig sa atin, DJ Chacha, sa lahat ng mga nakikinig at aabot sa ating programa. Okay, so itong si Chacha. Chacha, please. Oo, yes po. Sir, diretso po tayo agad dito. Bago po yung pangunahing layunin ng inyo pong rally na mangyayari po sa Biyernes, background lang po dito sa Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance. Sino-sino po ang miyembro ng grupong ito? Ang mga convener po nito ay galing sa iba-ibang sektor, no? Maraming mga professionals at guro kagaya ko. Kasama rin natin ang mga taong simbahan kagaya ni Sister Mary Jan Manansan at iba pang mga taong simbahan. Ganyan din, meron tayong mga conveners from the health sector at iba pa. No? Kung natatandaan ninyo, nung una itong itayo, ito ay Taong Bayan Ayaw sa Maharlika Fund Network Alliance. No? Kasi yun yung unang pumutok na laban nun. No? Ito yung grupo na isa sa mga nagambag para mapigilan yung paggamit ng gobyerno sa SSS, GSIS, PhilHealth at OWA funds. No? Pero eventually ay nagdesisyon yung mga conveners na isama na lahat ng issues about corruption and good governance dahil nakita natin yung connection, no, nung Maharlika Fund doon sa iba pang mga bigger issues like national budget and confidential funds, etc. Aside po dyan sa nabanggit nyo nga po, no, na pagnanakaw, I think the main issue, tama po ba sir, ng inyo pong rally na mangyayari on Friday is focused on the 2025 national budget. Ano po ang mensaheng gusto nyong iparating, hindi lang sa taong bayan, ganoon na rin sa pamahalaan sa gagawin nyo pong rally sa Biyernes? Unang-una ay ramdam na ramdam, no, yung kahirapan ng mga mamamayan, napakababa ng ating sweldo at kita, marami tayong kababayang walang trabaho, sobrang taas ang presyo ng bilihin, at kung tutuusin, malaki sana ang maitutulong ng gobyerno para maibsan yung kahirapan kung yung mga budget for social services kagaya ng kalusugan, edukasyon, transportasyon, pabahay ay naibibigay. Pero nangyayari kasi, binabawasan yung budget para sa social services, tapos napupunta lang naman sa korupsyon o doon sa mga programa na alam nating delikadong magamit ng mga politiko sa pamumulitika kagaya ng AKAP, ano, na maganda sana yung layunin pero alam natin, no, medyo nagagamit ng mga politiko eh. Tapos yan nga, confidential and intel funds, si VP Sara Duterte, milyon-milyon, ang presidente naman bilyon-bilyon ng confidential and intelligence funds, so, na hindi malinaw kung saan napupunta. So kaya sa tingin natin ay parang laganap yung culture of impunity o kawalan ng pananagutan, no, public accountability, kasi meron na nga impeachment case, hindi umuusad. So kailangan managot yung mga dapat managot at para ipakita yung galit natin sa kahirapan, korupsyon at kawalang pananagutan na ito ay hinaanyayahan namin ng mga mamamayan, no, sa January 31, alauna ng hapon sa Liwasang Bonifacio, magkita-kita tayo at magsama-sama. Ang ating mga panawagan isigaw natin doon para makita ng gobyerno na sobra na, tama na ang nangyayari at kailangang umaksyon na sila para managot ang dapat managot. So dito, Professor, no, ang inyo accountability, di ba? Yan din ang inyong panawagan dito, accountability sa usapin ng paggamit sa pera ng bayan. Dito rin sa inyo kasama yung impeachment ni VP Sara? Opo, kasama yan kasi nagtataka tayong lahat, no, na sa Quadcom hearings lumitaw yung ebidensya tungkol sa maling paggastos ng pera ng bayan ng opisina ni VP Sara Duterte. Hindi niya naipaliwanag na maayos yung dapat niya ipaliwanag. Maraming mga pumirma doon sa dokumento nila ay hindi nila masabi kung sino talaga yan. Walang birth certificate. So mukhang mga peking tao ang pumirma sa mga dokumento nila at yung pera ay mukhang naibulsa lang ng kung sino. So kaya sa tingin natin, napakahalaga sana nung impeachment para maipakita sa buong mundo na sa atin ay hindi natin kinukonsinti o tinotolerate ang korupsyon. Pero yun ang nakakapagtaka at hamon din natin sa Quadcom. Sa kanila nang galing yung ebidensya, bakit hanggang ngayon ayaw nilang pumirma sa impeachment cases? Kaya dapat ang taong bayan ay kalampagin sila at ang iba pang kongresista na pumirma na sa impeachment case, ipadala na yan agad sa Senado at nang magtuloy-tuloy na yan kasi kailangang
ipakita natin na mananagot ang dapat managot at hindi pa pwedeng ang pinaghirapan nating buwis mauuwi lang sa bulsa ng ilang dinastiya, no, na sobrang tagal na ng ganitong sistema, pero ang kaibahan lang po siguro mas garapal na ngayon, di ba? Mas garapal So nakakagalit talaga na walang-wala ang ating mga kababayan, sobrang taas ng income tax natin, may value added tax ang gamot, lahat-lahat. Tapos nanakawin lang nila yung pera, no? So talagang nakakagalit itong nangyayari. Kaya dapat managot silang lahat dito. Oo. So dito nga sa inyong gagawin, no, na protesta, kasama na mismo ang Panguluhan, no? Kumbaga Panguluhan, Vice Presidente, Kongreso na siyang bumuo ng budget at mga sinasabi na accountable people in government. Professor, ano po? Klaro ho naman 'yon. Tama po kayo. Okay. Kaya talagang isisigaw rin natin, no, sa araw na iyan na Marcos singilin, Duterte panagutin. Kasi kay President Marcos, bakit natin siya sinisingil? Siyempre, siya rin naman ay nanumpa ng tungkulin sa konstitusyon, di ba? Napoprotektahan niya ang konstitusyon. Kasama dyan yung dapat kapag may impeachment case, pabayaan lang na mag-proceed at hindi niya impluwensyahan. Pabayaan niya ang Kongreso na gampanan ng tungkulin. Okay. At ganun din ay tiyakin na ang national budget ay para sa kapakanan ng publiko. At sigaw din natin na Duterte panagutin kasi talagang ang dami na nilang kasalanan sa publiko, hindi lang si VP Sara, yun nga sa issue ng budget, pati yung kanyang tatay, no, sa ICC, sa AJ case at sa lahat-lahat na, no, sa panahon na naipakita natin yung galit natin, no, sa kawalan ng pananagutan na ating mga opisyal. Okay, sige. So, Professor, ano ang kulay na inyong dito na dapat isuot ng mga lalahok sa inyong protesta? Inihikayat po namin ang mga kapwa mamamayan na lalahok sa protesta sa January 31 alauna sa Liwasang Bonifacio na ang isuot ay puti o anything na white, no. So pwedeng may konting tatak or whatever, pero puti, no. Ito ay sumasalamin sa malinis na gobyerno o good governance na ating hinahangad, no. So symbolical, no. Tapos sana magdala ng kanya-kanyang placard. Kung ano man ang gustong dali natin, mas creative, mas okay, para mas maipakita yung ating mga panawagan laban sa kahirapan, korupsyon at kawalang pananagutan. Opo. Sige. So, Professor, may rally kayo on Friday, 1:30 p.m. Meron ding rally sa EDSA Shrine. Pinakinggan namin din ang isa sa mga convener nito sa Friday sa EDSA Shrine. Hindi naman nagkakalayo ang inyong gustong mangyari at adhikain. Bakit hindi kayo pwedeng magsama na lang? Sa pagkakaalam ko po, behind the scenes ay nag-usap-usap rin ng ilang mga convener ng aming mga grupo at ng grupo na magpoprotesta sa ibang lokasyon. Ngunit hindi na i-fine tune yung mga detalye, kaya hindi nangyari na magkaroon ng isang programa. Pero tuloy-tuloy pa rin naman po ang pag-uusap, kaya ang nakikita natin sa Pebrero magkakaroon ng mas malaking isahang kilos protesta na ganito rin ang ipaglalaban laban sa kahirapan, korupsyon at kawalang pananagutan na sana ay isang venue na lamang, no? Coinciding din sa anibersaryo ng EDSA People Power One Revolution. So sa ngayon parang hindi lang na fine-tune, no? Pero nag-uusap-usap naman po ang mga grupo at maaari nating tingnan ito na magkakaiba man ng lokasyon, iisa naman ang layunin at dedikain. Kaya parehong nagpapakita ng galit ng taong bayan sa bulok na sistema na pinamumunuan ng mga dinastiya na kinukurakot ang pera ng bayan at nagpapahirap sa ating buhay, no? That's a very good point, Professor David, kasi nga maaari natin itong tignan na magkakahiwalay lang sa lokasyon pero iisa ang adhikain, iisa ang advokasya, iisa ang gustong mangyari. Kasi nga doon naman sa mga tinatamaan dito, di ba, mga magnanakaw sa gobyerno, mga dinastiyang kakapal ng mukha, mawalang galang lang po sa makakapal ang mukha. Bato-bato sa langit, ang tamaan, kumapal pa ang mga mukha ninyo. Opo. Professor, yung mga naandyan, na kumbaga tatamaan dito, natutuwa dahil nakita nyo sila, watak-watak sila. You cannot change
Di ba? You cannot institute change kung ang mga nagsusulong nito ay watak-watak, Professor. Tama po kayo. Kaya talagang magsisikap tayo. Bayaan ninyo, lalo tayong magsisikap na yung mga susunod na malalaking kilos protestang multisektoral ay sana na talagang iisang venue na lamang at ang lahat ng grupo na ayaw sa korupsyon, ayaw sa kahirapan, ayaw sa kawalan ng public accountability at gusto ng talagang mas maunlad at mas demokratikong Pilipinas ay nasa mga iisang pagtitipon na lang. No? Magsisikap tayong gawin yan. No? Oo. Kaya yun, sa ngayon nagkataong kanya-kanyang venue pero ang mahalaga ay iisa ng isinisigaw at ipinapanawagan. Meron ba kayong counterpart sa mga probinsya? Meron po. No? Sa pagkakaalam ko ay merong mga magkakasa sa Visayas at Mindanao at sa ilang bahagi din ng Luzon, no? Sa mga major urban centers. No? Mayroong mga nakakasang multisectoral din na pagkilos na ang layunin din iyon nga ay ipangalampag yung issue ng kahirapan, korupsyon at kawalang pananagutan. Lalo pa at malapit ang election season. Siguro na itatanong na iba, bakit January 31? Kasi pagdating ng Pebrero, election season na, baka lunurin na ng ingay ng politika yung mga isyong gusto nating bigyan diin. Kaya nagdesisyon ng maraming grupo na bago pa mag-election season, irehistro na natin, bigyan diin natin na dapat ito ay patuloy na pag-usapan. Yung issue ng impeachment, dapat patuloy pag-usapan yan. Yung issue ng krisis, yung pangakong 20 pesos na kilo ng bigas na hindi pa rin natutupad. Yung issue ng matinding korupsyon, Mary Grace Piatos, mga pinekeng pirma, etc. Dapat patuloy na pag-usapan yan. Yung mga political dynasties na sobrang kakapal ng muka, na pati mga party list, no, sila na ang nominado, no, lahat ng levels ng governance, mapa legislative, mapa national, local positions, puro dynasty. So gusto natin mapag-usapan yan bago pa mag-eleksyon, kasi sa eleksyon, no, alam naman natin magiging major issue na yung mismo mga kandidato Oo nga, pero palagay ko kahit na malapit ang eleksyon o panahon ng campaign period, the more dapat may ganito kayong mga pagpupulong at mga protesta. Kasi hindi tayo maaari namang magpalunod rin sa panahon ng campaign kung saan pauulanan tayo ng katakot-takot ng campaign materials at baka yung mga taong bayan lalo pang, di ba, at the end of the day, yung target nila, no, na sinasabing, bumoboto naman sa kanila, wala nang magbibigay linaw, walang gigising. Palagay ko, Professor, mas kailangan natin itong pag mga pagtitipon sa panahon ng campaign period. Tama po kayo. No? Kaya sisikapin natin na magpatuloy itong lahat ng ito. Hindi lang yung mga kilos protesta, pati yung pagsasagawa ng mga pulong bayan, no? Mga forum, mga public assemblies na talagang bibigyang linaw itong mga issue na ito, na yung koneksyon, no, ng namamayaning sistema na yung mga nasa gobyerno ay pinapatakbo yung gobyerno na parang negosyo, na gusto nating patuloy itong mailantad at sana balang araw mabago natin. Opo. Sige, so sa inyo po ang pagkakataon, Professor, imbitahan niyo po ang aming mga manonood, tagapakinig dito po sa inyong event on Friday, 1:30 p.m., Liwasang Bonifacio. Ito po sa Loton. Go ahead, sir. Muli ay nananawagan tayo sa lahat ng mamamayan na lumahok sa malaking multisektoral na kilos protesta. Kilos na bayan, protestang bayan sa kahirapan, korupsyon at kawalang pananagutan. Enero 31, ngayong Biyernes po yan, 1:30 ng hapon sa Liwasang Bonifacio. Magsuot tayo ng puti bilang tanda ng pakikiisa natin sa panawagang malinis na gobyerno para sa maunlad na Pilipinas. Bitbitin natin ang ating mga sariling placard, effigy, kung ano man gusto nating material na magpapakita ng ating mga panawagan. Ang pinakamahalaga, presensya natin. Magsama tayo ng pinakamarami nating maisasama para ikalampag natin ng gobyerno sa mga issue na dapat nilang unahin. Maraming salamat po, Sir Ted at DJ Chacha, at sa inyo pong mga tagapakinig. Mabuhay po kayo. Salamat and Godspeed, Professor. Si Professor David Michael San Juan, isa po sa mga convener ng grupong Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado. Tama na!